Hello everyone! For this friendly know-how, pag-usapan natin ang isa sa most important and often overlooked aspects of personal finance, the psychology of money. Anim na paraan para maging financially free ngayon 2024. Managing your money isn't just about numbers or pagbabudget. May malalim ng koneksyon sa ating emosyon, pag-iisip at ugali. Para mas maganda ang ating financial decisions, mahalagang maintindihan ang psychology of money o paraan ng ating pagtingin or pagtrato sa pera. Sa video na to, pag-usapan natin ang iba't ibang aspeto ng psychology of money. Number 1. Money mindset or abundance versus scarcity. Ang iyong pananaw tungkol sa pera ay may malaking epekto sa iyong financial behavior. Ang mga taong may abundance mindset ay naniniwala na palaging may sapat na pera or oportunidad sa paligid. Sila'y madalas sumubok ng mga calculated risk at mag-invest para sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang mga taong may scarcity mindset naman ay laging nangangamba na kulang ang pera. Kaya sila'y madalas matakot na gumastos or mag-invest. Example, si Ana at Mark, pareho sila nakatanggap ng 10,000 pesos bonus. Si Ana, na may abundance mindset, will invest a part of her income para mag-enroll sa online course to upgrade her skills. Dahil naniniwala siya na magdadala to ng mas magandang oportunidad sa kanya sa future. Si Mark naman, na may scarcity mindset, ay maghuhulog ng buong bonus or savings siya sa bangko. Dahil takot siyang maubos ang pera and is worried about future expenses. Ano ang takeaways natin dito? Having abundance mindset allows you to see money as a tool for growth, while scarcity mindset might keep you stuck in survival mode. Number 2. Emotions and money. Avoid impulsive decisions. Ang mga emosyon ay may malaking epekto sa ating mga desisyon pagdating sa pera. Ang mga nararamdaman natin tulad ng excitement or anxiety can lead us to impulsive decisions tulad ng overspending or pagpasok sa mga risky investments. Let's say for example, narinig mo yung mga friends mo are making money in stock market or crypto. So ikaw parang na-pressure ka and gusto mo na din na bumili ng stocks dahil sa takot na maiwanan ka or ma-FOMO, fear of missing out. Nag-invest ka kaagad ng malaking halaga nang hindi masyadong nagre-research. Then, after a week o pagkatapos ng ilang araw, bumaba ang market at pinagsisihan mo ang mabilisang desisyon. This is a classic case of emotions driving your decision. The lesson here is, always take a step back when you feel emotional about money. Whether it's excitement or anxiety, make sure you're making logical decisions that align with your long-term goals, not just reacting to how you feel in the moment. Number 3, delayed gratification, the power of patience. Now let's talk about something crucial, delayed gratification. This is the ability to resist the temptation of instant rewards in exchange for bigger rewards in the future. Mahalaga to para ma-manage mo ang pera mo, lalo na pagdating sa savings and investment. Example, may 10,000 pesos ka. Maaari kang pumili either gagastusin mo siya ngayon para sa bagong cellphones or gadget or shopping, or pwede mo rin naman siyang i-save and invest or gamitin mo yung pera to upskills. Kung pipiliin mo example ay i-invest mo yung pera mo, pwede kang kumita every year, for example 7% taon-taon. Then, sa loob ng ilang taon, maaaring dumoble yung pera mo or higit pa. The longer you wait, the more it grows. By delaying gratification, you're allowing your money to work for you. Small sacrifices now can lead to huge profits or payoffs down the road. 4. Loss aversion, the fear of losing money. Loss aversion ay isang psychological bias kung saan mas natatakot tayo sa posibilidad na mawala ang pera kaysa sa pagkakaroon nito. Dahil dito, madalas tayong umiwas sa mga risk or oportunidad na pwedeng magpalago ng ating pera. Example, binigyan ka ng dalawang options. Either meron kang siguradong kita na 5,000 pesos
or meron kang 50% chance na kumita ng 10,000 pesos. Pero meron din yun 50% chance na mawala kang makukuha overall. Siyempre, most of us pipiliin natin yung siguradong 5,000 pesos. Dahil masakit sa pakiramdam ang, alam mo yun, mawalan ka. Pero kasi ganito siya. Being too cautious can actually prevent you from making decisions that will grow your wealth in the long term. Sometimes, you have to manage your fear to take calculated risk and to get ahead. Number 5. Social comparison, avoiding the trap of keeping up with others. Social comparison is another psychological trap that can wreck your finances. Ang social comparison ay madalas nating makita sa mga taong gustong laging makasabay or mahigitan ng iba. Dahil dito, madalas tayong gumagastos ng higit kaysa sa kailangan para lang makasabay sa mga kaibigan or sa social media. Example, kung may mga kaibigan kang laging bumibili ng latest gadgets or nagbabakasyon, may mga magagandang gamit, minsan you feel pressure to do the same. So you end up buying things you don't need. Maaaring gumastos ka ng sobra or worse, magkautang ka pa para lang masabi na you are keeping up. Remember, what you see on social media doesn't always reflect reality. Focus on your own financial goals, not on someone else's highlight reel. Number 6. Money as a reflection of values. Last but not the least, financial behavior is a reflection of your values. Kung paano tayo gumastos, mag-ipon, or mag-invest, ay sumasalamin sa mga bagay na mahalaga sa atin. Example, kung mahalaga sa iyo yung security, siguro masuunahin natin ang pagsasave para sa emergency fund or retirement. Kung mas binibigyan mo naman ng halaga yung experiences, maaaring mas madalas ka gumastos para sa travel or sa leisure. Ang mga desisyon na ito ay parehas na tama. Pero syempre, dapat i-base natin to sa ating personal values rather than just reacting to external pressures. Dapat kilalanin ang iyong core values at hayaang gabayan ito ang iyong financial decisions. Para sa ganitong paraan, ang iyong paghawak ng pera ay nagiging align sa kung ano talaga ang mahalaga sa'yo. So there you have it. The psychology of money isn't just about managing your finances. It's about understanding your mindset, your emotions, and your habits. By mastering these concepts, you can make better financial decisions, avoid common mistakes, and build a healthier relationship with money. If you found this video helpful, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell so you don't miss out on more content like this. And let me know in the comments what's the biggest money mindset shift you ever made. Thank you.